Di na nagkomento pa ng iba si Caroline. Sa kabila kasi ng pananaksak ng asawa ng among si Kenji, ito pa rin ang inaalala ng kanyang amo. Muntik siyang utasin ng asawa ko nagkataon lang na ang puso nito'y nasa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Bukod pa doon, nawala na ilang bilyon at hindi milyon lang ang sarili nitong kumpanya, ngunit wala itong pakialam doon. Asawa pa rin ito ang kanyang inaalala na huwag mapahamak. Di balag to nanginig sa takot na baka tuluyang mabangkrap ang kanyang negosyo. Ibang-iba ang makikitang pag-aalala sa mukha ni Kenji kapag asawa niya na ang paksa ng usapan nila. Halatang di na to mapapalagay pa. Tulungan mo akong magkaroon ng appointment sa prosecutor ng bansang to, Caroline. Kailangan ko siyang makausap sa lalong madaling panahon. Inuutusan kitang gawin mo yon kaagad. Paglabas mo dito, maliwanag ba? Hindi sa ayaw ni Caroline sundin ang utos ng amo, pero nababahala siya sa maaaring mangyari, lalo pat di pa naman to tuluyang magaling. Baka yung stress nito ang mag-cause ng binat at pagbagal ng pagaling niya ng sugat. Mr. Baruel, hindi pa po kayo lubusang magaling para gawin ng... Ano naman? Mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng aking asawa kaysa sa akin. Huwag mo kong tanungin at hadlangan. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang makakabuti sa akin at hindi, kaya huwag mo kong pakialaman. Bumukas ang pinto ng ward bago pa man makasagot si Caroline sa hinaing ng kanyang amo. Niluwanan ng isa sa mga bodyguard na halatang problemado sa hilat siya pa lang ng mukha. Ilang beses tong tumingin kay Kenji na puno ng pag-aalangan kung sasabihin niya pa ba ang bili ni Monica o palalagpasin na lang niya to sa kabilang tenga niya. Mabuti naman po at gising na po kayo, Mr. Baruel. Anitong patuloy na gumagalaw ang isipan kung bubuksan pa ang bili ng babae sa kanya. Sa bandang huli, mas pinili na lang sabihin ang tulay niyang pakay. Pinapasabi po ni Miss Mercado, mas umaraw ang pakiramdam niya at gusto niyang puntahan mo siya agad ngayon doon sa villa. Di nagustuhan ni Kenji ang kanyang narinig. Para yung bombang sumabog sa pandinig niya. Isa pa ang babaeng to. Anong tingin nito sa kanya, robot? Agad-agad susunod sa kung ano man ang gusto niya. Di ba nito alam na nang dahil sa kanya, kung kaya't nagkapatong-patong kinakaharap niyang problema? Siya ang punot dulo. Kung masama ang pakiramdam niya, ba't di doktor ang hanapin niyo at dalhin sa kanya? Galit na tanong ni Kenji, na sinaman ng bodyguard na kababakasan na ng takot sa mukha. Di ko kayang gamutin ang sakit niya at saka, di niya ba alam na karatay pa ako dito sa ospital? Paano ko siya mapupuntahan? Tigilan niya nga ako? Mabilis umatras ang bodyguard. Nang marinig ang litanya ni Kenji, naratang sasabog na ang galit. Nakasandal pa rin ang amo nila sa headboard ng kama na nagbago pa ang hilat siya ng mukha. Tiningnan ni Kenji ang bendang nakabalot sa dibdib matapos silipin yon sa loob ng suot niyang hospital gown. Na makitang bahid ng pulang dugo sa puling bandage, hindi niya maiwasang isipin na matagal na umatikabong naging eksena nila ng asawa sa hotel. Ang paraan ng pagsaksak ni Britney sa kanyang puso gamit ng nakatagong kutsilyo. Nanumbalik lahat ng to sa kanyang isipan para isang magandang pelikula, malino na nagpe-play. Dalhin mo dito sa bansa ang anak ni na Andrea Tellen. Lingon niya kay Caroline matapos nang umalis ang bodyguard. Napatunga nga na naman doon si Caroline. Hinihintay sundan ng among kanyang mga sinabi. Para saan po, Mr. Baruel? Ano po bang gagawin ko sa kanya? Malamang gagamitin ko siya upang makuha muli ang kalooban ng asawa ko at makumbinsi siyang bawiin ng mga sinabi niya para makulong siya. Patuloy ni Kenji, nakatingin sa secretary. Masusunod po, Mr. Baruel. Puno ng pag-iingat, binaba ng katulong ang telepono. Matapos makausap ang bodyguard na inutusan ni Monica na makipag-usap kay Kenji. Nakatayo sa gilid nito ang babae, naghihintay na magiging balita. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Ilang araw na kasi silang walang balita tungkol sa lalaki. Baka mamaya umuwi to ng Pilipinas. Has Kenji not been there yet? Has he no plans to visit me? Why did it take so long to visit? Umiling ang katulong, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ilang gabi na rin siyang hindi makatulog. Mr. Baruel is reportedly in the hospital and still recovering. Di yan pinansin ni Monica nang tayong nasa isipan ay ang sarili niya. Wala siyang pakialam anong karamdaman ng lalaki. Ang mahalaga sa kanya makita niyang lalaki at mayakap niya ito ng mahigpit. I don't care. I need him now. Call the bodyguard again and tell him that I need Kenji here right now. Nang umiling ang katulong, malakas na sumigaw si Monica.
Pinagbabasag lahat ng gamit na mahawakan niya, maging ang edited fake wedding pictures nila ni Kenji, kanyang sinira. Pakiramdam niya hindi pa yun sapat. Pinulot niyang lahat na nasa paligid niya na maaaring basagin. Inihagis pa sa lupang paboritong larawan sa kasal at 2 beses tong naapakan kahit wasak na ang mga yon at sirang-sira na ito. He is just avoiding me. He's taken care of that woman first. When it comes to that woman, he's like a dog wagging its tail in fear. He knows I'm sick. I'm not well yet. And what's the reason for being hospitalized? His wife stabbed him. He is not insane or crazy. Would he let that happen to him? Of course not. Pumalahaw pa ng iyak si Monica na akala mo aping-ape. Pinanood lang naman niya ang mga maid na kasama niya. Call him again and tell him there are reporters outside the house. They are harassing me. They're writing nonsense about me. They're slandering me. Patuloy pang pagwala ni Monica na walang sino mang nagtatanggang pigilan to. I have become the mistress that everyone wants to beat up. Kenji doesn't care and he doesn't even ask how I'm doing. It is all that woman's fault. Ang Britney na yon ang dahilan ng lahat. Nabaliw pa si Monica na hindi lang sa sala nagwala kundi maging sa loob ng kanyang silid. Hinayaan lang siya ng mga maid na ilabas ang galit. Patuloy umiyak na para nagtatantrums na bata. Walang sino mang sumaway sa kanya para mag-alala na baka kumapano ang panibagong puso sa katawan. Napuno lang ng awa ang mga mata ng mga maid sa babae dahil sa pinapakita nitong panlilimos ng atensyon sa kinaroroon ng sitwasyon. Humanda ka sa akin, oras makita kita. Humanda ka sa akin, Britney. Gigil na pagbabanta niya kahit alam niyang talunan pa rin siya sa babae kahit ang anggulo pa to tingnan. Sa loob naman ng detention, tahimik muling nakaupo si Britney paharap sa isang table kung saan nakaupo mag-interrogate sa kanya. Suot niya pa rin ang damit na may bahid ng dugo ng asawa na nanlilimahid sa dumi. Ang kanyang maliit na mukha maputla, ngunit ang labi nananatiling kakulay pulang rosas. Saglit na patingin ang lalaki sa inosenteng mukha ng babae na sa hinagap hindi naisip na magagawang manakit o magtangkang pumatay ng kapwa niya tao. What would you like to drink? Alok ng isa sa kanila. Sila rin na nagtanong sa kanya noon. What drink will you offer? Hot or cold? Anything you want. Tell us what you want and we'll give it to you. Umukit ang isang walang kasigla-siglang ngiti sa labi ni Britney. Imposibleng sinasabi ng mga kaharap niya. Malamang, nagsasalita lamang sila sa rapport. Dahil kakausapin siya ng mga to. Anything she wants. E paano kung sabihin niyang wine? Papayag ba ang mga hungkag? Coffee. Tipid niyang sagot sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno ng apoy ng itim na kape ang buong silid. Pinaunlakan ni Britney ang offer nila. Inamoy niya lang yon at bahagyang nilapat sa kanyang ilong, ngunit di niya tunay na ininom. Mamaya, kampo ng asawa niya mga tot may kung anong inihalo sa inumin. Subalit sa anggulo niya sa mata ng kaharap, animo tinikman niya ang kape. Can we talk about what really happened? You can say self-defense to reduce the charges you face. Turo pa sa kanya na hindi alam ni Britney kung concern ba o patibong lang muli. No, I didn't act in self-defense. I actually planned to kill him. Kurot noong nagkatinginan ng tatlo niyang kaharap, sa tahasan niyang pag-amin ng kasalanan. Sa halip mapagaan ang kanyang kaso, dinidiin niya pa ang sarili dito. Why? Has it become your motive? Because I am so full of him. He is a pathetic womanizer. Recently, he has a woman. He always puts her first even when I'm on the verge of death. Even when that woman tries to kill our son. Galaiting para ni Britney nang nakakuyom na kamao sa mesa na kinagulantang ng tatlo dahil umalog ang mga nakapatong sa ibabaw kasama ng baso ng kanyang kape. Mrs. Baruel, you can just sue them and let the law decide. No. You do not understand my side. The case is moving slowly in our country. It can just be dismissed. Do you know that the law is unfair to us, especially to those like me who have no power? We won't be listened to, so I'd better just kill him to put an end to everything. Napaayos ng upo ang mga officer. Hanggat maaari, ayaw nilang makulong ang turista sa kanilang bansa. Ngunit sa mga sinasabi nitong recorded, imposible nga yung mangyari. Oo at mapapababa nila ng bahagya ang kaso pero makukulong at makukulong pa rin to. Oras na hindi nito baguhin ang kanyang testimonya.
Di naman po pwedeng ipadeporto sa kanilang bansa at doon litisin dahil nangyaring krimen sa kanilang bansa mismo at sakop ng kanilang batas. Ganun pa man, kailangan pa rin nilang makausap ang asawa nitong biktima. Mrs. Baruel, I'm just curious. During the years your husband was cheating on you, didn't you try to stop him and save your relationship? I mean, you should have taken action. How can I do that? He locked me up and treated me like a prisoner. Mapait niyang tugon. Nagpatuloy ang pagtatanong na yon hanggang sa muli silang bumalik sa babaeng third party na sangkot na naroon din pala sa bansang iyon. Nang maintindihan ng buong pangyayari, muli nilang binalikan ang tungkol sa third party ng relasyon nilang mag-asawa. Nagpadala ang piskal ng mga tauhan sa address ng villa na sinabi ni Britney sa kanila upang mangalap ng ebidensya. Nagsama pa sila ng reporter at doon nagsimula ang tunay na bangungot ni Monica. Lahat ng itinatagong baho o malingasaw at naamoy ng lahat. Hello, Odessa? Bagamat kinakabahan, sanagot ni Kenji ang tawag ng kapatid. Malamang nakarating na rin sa kanilang lahat. Di nga siya nagkamali dahil pagkasagot niya, malutong at malakas na murang narinig niya mula sa gagaliiting kapatid niya. Hindi ka ba talaga magbabago? Ang tanda-tanda mo na bang plano mo sa buhay? Sirain lahat ng meron ng pamilya natin? Buti sana kung pangalan mo lang nakataya dito. Nailayo niya ang cellphone sa tenga dahil kung di gagawin yon, tiyak mababasag ang eardrums niya sa ginagawa nitong pagsigaw. Naguni-guni niya na ang galit na nakarehistro sa mukha ng kanyang kapatid. Naiintindihan niya ang galit nito. Pumunta ka pa talaga dyan sa Paris. Dumayo ka pa ng kahayupan mo dyan, Kenji. Buti sana kung pangalan mo lang na nasisira. Pati ako dinadamay mo. Nakakahiya ka maging kapatid. Sana di na lang kita tinanggap noon. Pati sina mommy at daddy galit na rin sa'yo. Napahilamas na ng kanyang mukha si Kenji. Di na alam ang sasabihin pa sa kapatid. You better hide yourself dahil oras makita ka ni daddy. Ewan ko na lang anong gagawin niya sa'yo. Galit na galit siya. Na hindi mo sinabi may asawa ka at anak ka na. Tapos bigla ka masasangkot sa gantong eskandalo. Nang babae ka na nga, isinasa publiko mo pa. Odessa, hindi ko... Anong idadahilan mo? Si Britney pa rin ba ang sisisihin mo? Malo ka naman dun sa tao. Iniwan mo na nga siya habang nakikipag-deal sa sarili niyang kalusugan para magpakasaya dyan. Tapos siyang sisisihin mo? Pasalamat ka, hindi ako si Britney. Dahil panigurado, pinaglalamayan ka na ngayon. O baka hindi ka papatay at nag-aagaw buhay ko pa lang. Diretso na kitang ipinakremate, Kenji. Sobrang nakakagigil kahit kapatid pa kita. Di ko maintindihan saan mo naman ang jeans na ganyan eh. Di na nakapagsalita pa rin si Kenji na agad nang pinatay ang tawag. Nang nagwawalang kapatid sa kabilang linya, ilang minuto siyang natulala. Di niya na alam ang gagawin niya. Caroline! Malakas niyang sigaw na nagpapasok sa kanyang secretary sa loob ng silid niya. 3 araw na nakakalipas, magmula ng utusan niya itong kumuha ng appointment sa prosecutor ng bansa. Ngayong nalaman niya ng kanyang pamilya, kailangan niya ng gumalaw bago pa siya tuluyang isumpa at tanggalin sa family registration ng Baruel. Iba magalit ang kanyang mga gulang, dagdagan pa ng temper ng kapatid. Mr. Baruel, anong balita sa pinagagawa ko sa'yo? Bakit hanggang ngayon wala pa rin ikaw binabalita? Hindi po ako makasingit, Mr. Baruel. Masyado pong busy ang prosecutor. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakakuha? Iyamot na tanong niya kay Caroline na nakatungo. Yun nga po, wala ka ibang paraang magagawa? Yung anak ni na Andre at Helen nasa bansa na ba? Yung pinapatawagan ko si Attorney Bentecourt, nasettle mo na ba? Magsalita ka. Napaigtad si Caroline na hindi alam alin sa dalawa ang uunahing ibalita sa amo. Pareho naman bad news ang dalawang itinatanong nito. Tiyak maging siya malilintikan din sa amo. Ganun pa man, kailangan niyang bigyan to ng kasagutan nang malaman na nito ang totoo. Mr. Baruel, ano, pa-suspense? Sabihin mo na makahanap at gawa na ako ng ibang paraan. Napangawi si Kenji nang maramdaman niya ang bahagyang pagkirot ng sugat niya sa dibdib. Dahan-dahan hinimas na yon. Kakapalit lang noon ang benda ng umagang yon at magmula ng palitan to hindi na nawala ang panakanakang kirot dahil sa nilagay na gamot. Tumanggi po si Attorney Bentecourt dahil may kaso raw po siya nakaset na hawakan. Dinoble o triple ko pa pong bayad sa kanya pero ayaw niya pong tanggapin. Sabi po niya, nauna na siyang magkaroon ng agreement doon kung kaya hindi niya tayo mahaharap.
Akala ng Attorney Bentacourt na yon, siya na ang pinakamagaling. Hahanap ako ng lawyer na mas magaling sa kanya at isasampal ko yun sa kanya. Tinanggihan niya ang isang Kenji Baruel. Anong akala niya sa kanyang sarili? Siya ang pinakamagaling na abogado? Hindi nagsalita si Caroline. Sa loob niya, ito naman talaga ang pinakamagaling na abogado sa bansa. Kahit sa ibang bansa, kilala ang lalaki. Top-notcher pa to sa board exam. Ni isang pagkatalo sa mga kasong nahawakan, wala pa. Di pa to nakakatikim ng pagkatalo buong buhay niya, kung kaya nga itong gustong kuning abogado ng kanyang amo dahil walang pagkatalo at di papayag ang abogadong matalo sila sa kaso. Lahat yata ng palusot alam na nito. Pinilit naman niyang abogado kaso ayaw talaga nitong pumayag sa offer. Pasensya na, Miss Secretary. Nauna ako mag-agree sa unang client na nakausap ko. Kung mas naging maaga pang pagtawag mo, panigurado, unang nagkasundo tayo. Attorney Bentacourt, sakaling matatapos agad ang case na yon, pwede ka po ba? I don't think so. May mga naka-line up na rin akong cases. Isiningit ko lang to dahil kakilala ko. Hindi na to pinilit pa ni Caroline dahil alam niya, nag-aaksaya lang siya ng laway at ng panahon. Sige po, Attorney Bentacourt. Ipaparating ko po kay Mr. Baruel ang sinabi ninyo. Di na nagsalita ang abogado sa kabilang linya at hinarap ng client na tinanggap niya. Yon kasi ang nakatatlong araw na aalis sila ng bansa. Katunayan nasa airport na sila noon. Pinatay niya ang tawag at isinilid ang cellphone sa bulsa. Bahagya pang ngumiti ang abogado. Maraming salamat, Attorney Bentacourt. Urgent lang kasi talaga ang case na ito. Masyadong masakit sa parte ng hipag ko na kagagaling ng operation, tapos itong stress sa sasalubong sa kanya. Si Althea yon, kasama ng mga magulang nila ni Kenji na patungo na ng France. Nang sumabog ang balita, agad kinontak ni Althea ang mga magulang na kararating lang noon ng bansa. Mabutit kaibigan ng padre di pamilya ng mga Salmeda na biyanan ni Althea, kasosyo sa negosyo ng abogado kung kaya napagbigyan sila. Kung hindi, malamang, nagwak din sila dahil sa busy schedules ng pinakamagaling na abogado. Natawa pa si Althea nang sabihin ng abogado na kinontak siya ng secretary ng kapatid nito. Walang anuman, Mrs. Almeda. It's my pleasure to help you in this case. Matamis na ngumiti lang si Althea. Humakbang sabay ng abogado papasok ng airport. Humanda talaga sa kanya ang kapatid niya. Kung hindi kaya to ni Brittany, siya ang gaganti sa kanya. Samantala, gulong-gulo ng isipan ni Kenji. Iniisip niya sino pang abogadong lalapitan nila para sa kaso ng kanyang asawa. Marami siyang kilala, pero nabablangko siya. Abogado rin ang kapatid ni Brittany, pero syempre hindi niya to isasali sa kaso at baka kung ano na naman ang kalabasan, siya pa ang makulong na naman sa bandang huli. That is fine, Caroline. Humanap tayo ng ibang paraan para mailabas si Brittany doon. Talo na ang wika ni Kenji. Wala na siyang ibang maisip. Kumikirot pa ang sugat niya ngayon. Yung anak ni na Helen at Andre, nasa bansa na ba? Binilin ko na rin sa iyong dalhin dito. Umiling si Caroline na naging dahilan para mapalunok na si Kenji sa gilid ng kanyang kama. Naging dahilan yon upang maging kulay pula ang cord ng dextrose na nakakabit sa kamay niya. Anong nangyari? Mga inutil, anong naging dahilan? Ang sabi pa ng mga tauhan niyo na wala raw po. Paanong nawala? Mga tarantado talaga sila. Babantay na ngang bata, hindi pa magawa. Wag na wag silang magpapakita sa akin. Ako mismong totoda sa kanila. Napahawak na si Kenji sa sugat sa kanyang dibdib na magbigay yon ng matinding kirot. Yung tipong mauubusan siya ng hininga kung di niya kakalmahin ang kanyang sarili. Mr. Baruel, tatawag ako ng doktor. Nang dahil sa nangyari, napilitan ng doktor ni Kenji na turukan siya ng pampatulog at pampakalma. Sinabi kasi ni Caroline sa doktor na nagwawalang kanyang amo kaya ganon. Don't worry, miss. The medicine will take effect on him in a few days. He will wake up but then go back to sleep again. Mr. Baruel will surely rest in a few days. Alo pa nito kay Caroline na tumango lamang naman. Lingid sa kaalaman ng doktor, way yun ng secretary para walang magawa ang amo sa aksyon na gawa ng kapatid nito. Tatawagan kasi ito ng detention center at piniguradong magiging malaki yung gulo. Yung tipong bago pa ito maibalik sa tamang katinoan at magising, nasa Pinas na ang asawa nito. Tapos ng kaso wala ng ibang magagawa si Kenji kung di tanggapin na lang ang lahat.
Walang buhay na naglakad si Brittany papalabas ng silid kung saan siya nakadetain. Sabi ng pulis may bisita raw siya. Wala siya ibang maisip kundi ang secretary lang ng asawa. Natigilan siya sa paglalakad, papalapit sa table ng visitor na makita niyang hindi si Caroline yon, bagkos ang kapatid ng asawa niyang si Althea, ang asawa ng dati niyang amo. Ilang kurap pa ang kanyang ginawa, baka kasi namamalikmata lang siya sa mga nakikita. Bukod kasi sa kapatid ng asawa, naroon din ang mga magulang nila. Di naman yon ang unang beses na makikita niya sila pero as asawa ni Kenji at nakatagong magunugol nila yon, ngayon pa lamang ang unang pagkakataon. Hindi lang yon, may matangkad at gwapo pa silang kasama. Brittany! Bulalas ni Althea na nagpabalik sa babae sa realidad. Patakbong salubong siya nito para puntahan sa kanyang kinatatayuan dahil hindi na siya gumagalaw. Naratili siyang nakatayo doon at mataman lang silang pinagmamastan. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng hipag sa kanya na agad bumuhos sa mga luha. Di niya rin mapigilan ang sariling mga luha na pumatak at magpakita rito. Mrs. Almeda, sambit niya na tila nahihiya kahit medyo sanay nang tawagin to sa pangalan. Humagod ang isang kamay ni Althea sa likod ng hipag nang maramdaman niya ang pag-iyak nito. Nakikita niya kung gaano kabigat ang pinagdaraanan nito. Di niya maatim at lubos maisip paano nito nalagpasan lahat ng problemang bigay ng kapatid niya nang siya lang. Lalo pang umahaw ng galit ni Althea sa walang kwentang kapatid na magkatunog ang mga hikbi ni Brittany. Sa tunog no'y parang wala tong katiting na pag-asa sa buhay niya. Huwag kang mag-alala, ilalabas ka namin dito. Uuwi tayo ng Pilipinas. Makakasama mo na ulit si Noah. Masuyong wika ni Althea. Hinawi ang ilang hibla ng buhok ni Brittany na dumikit sa malagkit niyang mukha. Nanlilimahid ang itsura nito sa damit. Tahimik na nagpahila si Brittany kay Althea palapit sa table ko sa naroon ng mga magulang at abogadong kanyang kasama. Nanigas ang katawan ni Brittany nang walang ano-ano. Yakapin siya ng ginang habang namamalisbis sa mga luha. Napayuko na ang mukha niya. Walang maapuhap na mga salita para sabihin sa kanila. Nahiya siya na sa mga to sa gantong tagpo pa sila magkakakilala. Kumabog na ang puso niya. Pinagtangkaan niya ang anak nila. I'm sorry, Iha. Pasensya ka sa katangahan ng panganay ng aking anak. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ni Odessa, narito na kami. Ilalabas ka namin dito kahit ano pang mangyari. Uuwi tayo ng Pilipinas. Aayusin natin ang buhay nyo kasama ng ating mga apo. Di na nasanda ni Brittany kung paano nangyari. Ngunit nung araw na yon nakalabas siya ng detention na di na muling nagkaroon pa ng interrogation. Ang kasamang abogado na si Attorney Bentecourt ang lumakad sa lahat. Siya ang matatas na nakipag-usap sa prosecutor. Natagpuan na lang niya ang sarili na nagpapasalamat sa nagmamadaling abogado. Walang anuman, Mrs. Baruel. Tugon ni Attorney Bentecourt at tumalikod na sa kanila. Tumuloy muna sila sa bahay ni Althea at bago pumutok ang araw kinabukasan, nagawa nilang makalis ng France pabalik ng Pilipinas. Habang lulan sa eroplano, di pa rin makapaniwala si Brittany na nakalaya siya at pabalik na ng bansa. Ni hindi sumagi sa isipan ng asawa na sa sandaling ay nasa ospital pa rin, kasalukuyang nagpapahinga. Ayos ka lang? Gagap ni Althea sa nanlalamig na kamay ng hipag habang ang mga matay nasa labas sa madilim na bintana ng eroplano. Marahang tumango si Brittany at gumiti. Di na nanlilimahid ang itsura nito pero bakas ang pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata. Doon muna kayo sa mansyon ni na mommy at daddy. Sigurado ko kapag nalaman ng kapatid ko na wala ka sa France ay magwawala yung parang toro. Tutulong si na momming mapawalang salang kasal mo kay Kenji. Bibigay namin ang kalayaang gusto mo. Huwag kang mag-alala, nasa side mo kami. Pamilya mo kami, huh? Masuyo pang saad ni Althea dito. Marahang tumangong muli si Brittany. Di man niya sigurado kung anong gustong gawin niya sa buhay, ang mahalaga, makapili niyang anak. Doon palang pumasok sa isip niyang anak ni Andrea at Helen, ang responsibilidad na iniwan na mag-asawa sa kanila. Meron pa akong problema, Althea. Nangunot ang noon nito, biglang kinabahan, kasi baka may sakit na naman tong isisiwalat. Ano? May iba ka pa bang sakit na kailangan nating labanan? Umiling si Brittany, gusto nang matawa sa pag-aalalang binibigay ng kanyang hipag. Yung anak ng donor ng cornea ko, si Andrea Arcilla.
Huwag kang mag-alala. Makikita mo siya pagdating natin sa mansyon. Nasa mansyon? Si Andrea? Natatanda niya itong dahilan bakit siya pumunta ng France. Ibig sabihin sina Althea ang kumuha sa bata at hindi ang kanyang asawa? Nagugulo na naman ang isipan niya. Bago siya makuha ng kapatid ko at madala sa France, nakatanggap kami ng tip kay Caroline kung nasa ng bata. Walang inaksayang panahon si Renz. Kilala mo naman yon. Siya ang kumuha mismo sa bata para mailigtas. Baka kasi nagtataka ka kung paano nangyari. Tuluyang nakahinga na maluwag doon si Brittany. Napasandal siya sa likod ng upuan para makapag-relax. Solve na pala lahat ng problema niya. Wala na siyang iba pang iisipin. Kaya huwag ka na mag-alala ngayon. Kaming bahala sa'yo. Di ka na muling masasaktan ng kapatid ko unless piliin mo pa rin makisama sa kanya sa kabila ng mga sinapit mo. You know, second chance. Kindat nitong halatang nang aasar ang mga mata. But you know what, Brittany? Matuto ka na sana. Alam mo naman kung talagang magbabago siya o hindi eh. Hanggat nariyan kasi ang babaeng third party nyo at nakikita mong walang improvement at tau-tauhan pa rin siya, better unahin mong sarili mo at ang mga bata. Kung magbabago yan si Kenji gaya ng asawa ko, magbabago siya kahit di mo pilitin. Pero Brittany, kailangan niyang matikman at literal na malasap ang lupit ng ganti mo. You know what I mean? Ano kaya ang mangyayari ngayong nakalahit na kabalik na ng Pilipinas si Brittany? Anong gagawin ni Kenji kapag nalamang wala na sa Paris si Brittany? Magawa pa kayang maayos ni Kenji ang malaking gulong ginawa niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.